Dito sa Pinas, oy mga bossing, kumusta ho kayo? Okay, nakaredy na ho ba kayo? Doon ho sa mga ibang hahabol ho mga boss. Alam ko naman na iba sa inyo ay manunood na lang ho dito sa aming YouTube channel. Diyan ho sa aming Bitag Official. So anyway, eto hong balita ngayon para magkaintindihan ho tayo. Interesado ho si Bitag, ito ho yung pick ni Bitag, si Laila de Lima. Laila de Lima. Umpisa pa lang tayo, kanta na. Sabi ho ni Senator Laila de Lima, magpapatawag daw ho siya ng investigasyon sa Senado tungkol sa mga serye ng pagpatay sa mga suspect sa mga police operation na nanlaban ko no sa operasyon sa droga. Holy cow! Si Laila de Lima, sinasabi niyo kay, ito ho'y panawagan niyo ho kay President Duterte, tigilan ang extrajudicial killings. Ma'am, senador ka na, ala ka na sa human rights, noong araw, Commission on Human Rights or sa Department of Justice, na pinagtawanan ka ng mga preso sa loob ng kulungan, National Bilibid Prison, papasok-pasok ka pa na talagang kung todo mga security mo paligid sa iyo, pagkatapos pinagtatawanan ka, ano nakita mo? Mga condom, sex toys. Yung mga dal na diretso sa loob ng kulungan, tapos may mga shabu, at saka mga armas. Tapos ikaw ngayon, nagsasalita ngayon na kung saan nililinis lang ni President Duterte ang basurang iniwan ninyo mga yellow bleeding hearts. So, alam nyo ho mga boss, in fairness naman ho kay Laila de Lima, being a senator of the Republic, siya raw ho'y naniniwala na posibleng nanlaban. At itong mga operation ho ng mga police, laban ho sa droga na marching order ho ni Digong, linisin ang persiste, mga bossing. Ito ho sabi ni Senator Laila de Lima. Para ako naipit nito Pahingi nga muna ako ng salabat dyan. Namamaos tulo. Hindi na ako kakanta nito. Hindi naman ako kung kanta ang pag-uusapan, phony ho ako And also funny. I'm fake. Sinusubukan ko lang ho kayo patawanin, Dumadabi daw ho kasi ang mga palatandaan, the telltale signs na karamihan ay summary execution ang nangyari. Doon ho sa mga operations ho na simula daw ho ng Mayo hanggang kasalukuyan, yun hong nababahala si Senator Laila de Lima sa sistema ho ng pinagagawa ho ng mga police operations laban sa droga na posible nandawan ng nanlaban at nag-agaw ng armas, sabi ni de Lima. Yun naman pala Ang problema mo sa buhay, ma'am. Sisilipin niya raw. Sisilipin ni de Lima ang operational manual or rules of engagement ng mga police. Yung mga police procedural, pagdating sa operation, ma'am, easy ka lang. Ala kang alam pagdating sa mga trabaho ng police. Okay? Ngayon, ikay naging Department of Justice Secretary. And did you do a good job? Maybe, maybe not. Who knows? Anyway, ngayon, ang gusto ho ni Senator Laila de Lima, silipin ho, etong mga naganap ho na mga in the past few weeks. Sunod-sunod ho yung mga operations ho ng mga sa droga ng laban. Na sinasabi niya, pero posibleng nanlaban, pero may palatandaan na sinasabi ho'y summary execution. Talagang tinigok. Okay. Yun ba? Okay. Kaya itong investigasyon dapat mauwi sa pagrebisa. Kasi ang gusto ho ni Senator Laila de Lima, na makagawa ho ng ito hong bagong masilip ho at matingnan kung kinakailangan i-restructure or masilip kung merong mali sa sinasabing operational procedure ng mga pulis at PDEA kung pagdating ho sa droga. Wow! Bilib ako sa iyo. Pero sabi ho ni Laila de Lima, hanga naman daw siya sa kampanya ni Digong kontra droga. Yan, problema mo sa buhay. Kung humahanga ka,
Pero kumukontra ka, samantala sinasabi ni Senator Pampilo Lacson na kinakailangan merong pangil yung sinasabing mga otoridad. Kasi nung araw pinagtatawanan lang, yung panahon ng dilaw, na nanilbihan ka naman, Senator Laila de Lima, sa Yellow Bleeding Hearts na administrasyon na pinangunahan ni ayaw ko nang sabihin, kayo ang boss ko. Sige, diba? Sabi, kayo daw ang boss. Seriously, mga boss, ano? Kung ito huy sasabihin ho natin na pagsisilip po na gagawin ni, kaya sinasabi natin pagsisilip or sisilipin, titingnan na maigi, itong mga operations na ginawa ng mga law enforcers, karapatan naman ho talaga ni Senator Laila de Lima na para tingnan yan. Kaya lang, yung sabi niya may palatandaan Ito ho yung medyo worrisome. Palatandaan na ito raw ay summary execution at tigilan! Kumbaga, tigilan na to! At talagang sinasabi niya ho, diretso kay President Duterte, tigilan na itong mga extrajudicial killings. Ma'am, bago ka magsalita siguro Secretary Laila de Lima, siguraduhin mo muna, baka bumubula ang bibig mo pagkatapos nagtatalsikan laway mo with due respect. Baka hindi mo nakikita kung ano yung mga sinasabi mo. Siguro, ito yung, iba ho yung, maganda ho siguro talagang mag-imbestiga ka pa, tingnan mo ng maigi, is there any pattern na establish mo, ito ba'y parang may pattern? May parang isang pamamaraan na talagang summary execution or sinalvage o pinatay. Hindi pwedeng salvage kasi nanlaban may putukan Ngayon, alam nyo, kung ito hong kultura na sinasabi ni Secretary, hindi na Secretary, Senator na kinakailangan yung the due process, yun daw ho talagang dapat dito yung human rights violation. Baka raw ito ho'y magiging killing fields na raw ho yung Pilipinas. Kung hindi raw humatigil to, abay may kahantungan. Sigurado naman lahat ng bagay, pag may ginawa ka, may kahantungan. Pag wala kang ginawa, may kahantungan. Pag may ginawa ka, may kahantungan. Hanggang ikay nabubuhay sa mundong ito, lahat ng mga bagay na ginagawa mo, there will always be consequence. Now, it's a matter of choice. Are you gonna do something? Or you're not gonna do something? Or just, well, not doing anything? Or who cares what? Alam nyo, mga bossing, ang sabi ho natin dito, na the culture of impunity na doon ho nga kinakailangan ng mga Pilipino na magalit. Kinakailangan mapukaw ho yung Pinoy sa ito hong kasamaan at sinasabing karahasan ho ng droga. Kasi kung pag-uusapan ho ang droga, kung mangilan-ngilan lang naman dyan na wala pang isang tinga na mga namamatay dyan na kung titingnan mo, yung mga criminal records naman dyan. Iba dyan, sabi ng mga pamilya, hindi naman sila pumatay, hindi naman sila mambunot Ganun ho ang sinasabi sa news Pagkatapos, pag tinanong mo, may criminal records, oo, may criminal records, pero hindi sila ng laban, wala silang baril. Ganun. Saan ang ibig mong sabihin? Violations of human rights, sabi ho ng mga pamilya. Okay, so, hindi sila nang laban. Hindi nang laban. So, may criminal records. Malimit pumasok ang labas ng magulong at bilangguan. Pero hindi nang laban. Ganun. Okay. Well, baka yun ang nakita ni Senator Laila de Lima na umiiyak sa harap ng telebisyon sa mga Bleeding Yellow Hearts television stations. Nagsasabi, hindi naman kami ng laban. Stop urinating at your face. Parang ihi yan, hindi naman luhan tumutulo dyan Alam nyo kasi, masakit nga na mamatayan ng isang miyembro ng pamilya kung yung miyembro ng pamilya na yan may criminal records, that is, wanted sa batas, na ngayon na pinaghahanap, kaya kuminsan sila natitigok dahil nanlaban. Paano man laban? Wala namang baril, pero wanted. Dati pumatay, nagbebenta lang ng droga, gumagamit ng droga. Yung bahay parang andoon, nagpa-pot session, andoon, parang yan doon yung shabu-tiyangge. So okay lang. So ibig sabihin, sabi ni Laila de Lima, kinakailangan bigyan natin ng due process yan. Kinakailangan, huwag patayin yan, buhayin yan, pakainin sa loob ng bilangguan, padamihin yan. Kasi pag hinuli mo dyan, lalabas lang yan, pagkatapos uulit ulit.
May pagsisisi ba? Ewan natin. So ngayon, ito hong nangyayari ngayon sa administration ni President Duterte, na ako nga pala yung magpapasalamat dun sa pumunaho sa atin. Ben, masakit pakinggan pag sinabi mong Digong, I stand corrected. Kung sakaling nagkamali man ako, ako humingi ng paumanhin na pagtawag ko sa kay President Duterte, dati Digong. Ngayon hoy, hindi na. So, President Digong or President Duterte. Kaya doon sa pumunaho sa akin, ako'y nagpapasalamat sa iyo. At pakumbaba na ako'y nagkakamaling tao rin, na kuminsan get carried away. Siguro naman forgiven tayo yan. Stand corrected. Anyway, sabi ho ni President Digong, dito sa parting to, itong droga kasi itong droga na to, kinakailan tumigil. Meron ho siyang ito'y panata na dapat ito pa rin doon sa sinasabi niya ng gera kontra droga na umayos kapag hindi. Hindi ka nga pumatay, pero patuloy naman namamatay yung mga buhay ng mga taong nabibiktima na parang walking zombie na. Hindi ka nga pumatay, pero marami kang sinira na pamilya. Gagawa ka ng drug addict, gagawa ka ng mga rapist, gagawa ka doon sa, kumbaga, pag nakagamit na, pati lola na 80 anyos, parang tingin niya, sexy star pa. So nakikita niyo kagaguhan ito ng droga na to. Kaya itong sinasabi ni Leila de Lima, hindi po pwede yan. Maaring ng laban, pero dapat sibisihin na dapat silipin yan na hindi nagba-violate ng human rights. There we go again. Are you bleeding for those people who are considered suspect but presumed innocent until proven guilty in the court of law? Na sila ho'y nahuli sa loob ng kalantahanan ng kalambahay, parang tiyangge ng shabu, doon bibili ka, doon mo gagamitin. Doon yung mga sachet, doon mo makita paraphernalia gumagamit, pero sila may criminal records, pero hindi nanlaban. Siguro dahil nakita yung injection, tutusukin na yung pulis, binarel. Nanlaban na rin yon. You know, with a deadly weapon na ho yung injection O di kaya yung foil na may mga, alam nyo may mga kuminsan parang ice pick niya na ginaganong-ganon para kuminsan may kutsilyo. Baka nagulat, kaya binaril ng pulis, nanlaban. Wala nga baril. So, piloso po ang dating natin. Kasi piloso po rin ang dating nitong si Leila de Lima. I'm sorry, but I have to tell you this, ma'am. I know that you're trying to do your job, but I think you're just trying to put an impression so people will be impressed in what you do. But here's what we're going to do. I'm going to impress upon you, which is the greater pain. Protecting those people who are scumbag and lowlife, selling drugs, the cause of all evil, wrecking the family, not only that, causing havoc in the society, and then you tell, I think it's about time to stop the extrajudicial killings. What do you mean extrajudicial killings? This is a legitimate drug operations. May mga sinasabing, isinusunod na procedural aspect kung pag-uusapan itong mga operational procedure, ginagawa ho naman talaga ng mga pulis dyan. Tulad ho na sinasabing the rules of engagement. Kung tutusukin ka ng ice pick na pinagsasaksak dun sa batong pagkatapos may kutsilyo sila na ginaganong-ganon. Syempre, nagulat, nakita ng pulis, pinutukan, patay, nanlaban. Sa tingin ng pulis na there's a clear and present danger, ma'am. Hindi raw hindi pa pwede yan. Kinakailangan masilip. Ngayon, ang gusto mo mangyari, Senator Leila de Lima, pahirapan ang mga pulis. Kinakailan dinumero, isang kamay nakatali, isang kamay lang ang kinakailangan nila sa droga. Abay, anong katarantaduhang pendehong trabaho yan? Sige nga, anong katangahan, kabobohan ang ganyang klaseng estilo? Sige nga, sagot mo. Kung pag-uusapan natin, you accord this human rights to those people who don't, sometimes they don't think that they're humans, animals. Pag hindi ba naman animal, 84 na lola na, re-rapin mo, tingin mo, 18 anyos. You see this? It's for the greater good of the population. Sabi niya, the greater population is mawala yung mga scumbag na yan. Ngayon, alam niyo mga bossing, ando ang gustong mangyari ni Leila de Lima, the culture of tolerance. Habaan natin ang PC nitong natin, mga pulis, huwag nyo naman patayin, hulihin nyo lang, ikulong nyo. Kung maaari, pusasan nyo. Pag nang laban, paluin nyo ng batuta. Di ba? Sakaling nang laban, cover lang kayo. Gumamit kayo ng bulletproof. Di ba?
Dala kayo ng bakal, cover lang. Ganyan dapat. Trabaho ng pulis ninyo eh. Bantayan nyo ng 24 oras para hindi sila gumawa ng krimen. Natatandaan nyo ho ba yung ating one broadcast, sabi ng isang obispo, para hindi pwedeng gumawa ang mga kriminal ng kanilang krimen, kinakailangan sila bantayan para wag gumawa ng krimen. Another bobo! CBCP may sabi, eto ngayon si Laila de Lima, hindi ko naman sinasabing bobo, pero para sa iba, kabobohan ang ganong klaseng sistema na parang sisilipin mo, naghahanap ka ng butas, nag-aakusa ka na hindi mo kayang diretsyon sabihin, hoy, sinasalvage niyan. Pero gusto mo maging desente dahil senador ka, kaya kung ano-anong sisilipin mo, re-repisahin, tingnan, silipin, itong mga sinasabing operational manual or rules of engagement. Ano bang human rights ang pinagsasabi mo? Human rights ng mga taong nabibiktima ng droga o human rights ng mga taong nagbebenta ng droga? Sige nga, sagutin mo nga yan. Senator Lai Delilah. Okay, another topic ho to mga bossing. Ito maganda at sinabi ho ni Secretary Tugade na yun daw hong mga mahuhulihan ngayon na may bala sa NAIA. Makinig kayo. Kukumpiskahin na lang ang bala at hahayaan ang umalis ang pasahero. Yan ang sekretaryo. Hindi ka pareho ng bobo na sinasabi. Sino? Si Abaya. Sinong nasa itaas? Eh di kung sino pa yung panot. Si Abad ba yun? Meron, si isa. Isa pa. Ayoko na sabihin. 1, 2, 3. Isa, dalawa, tatlo. Ang tatay mong kalbo. Kasi yun yung kagaguhan ho nung araw na mahulihan ka ng isang bala, krimen, napakalaking krimen, ikukulong mo tapos magiging miserable ang buhay, magiging kalbaryo sa loob ng sinasabing isang linggo. Nilalamok yung kawawa naman yung missionary na talagang nilamok, nagka-allergy, hindi pa minsan, kumbaga, nandun sa loob ng kulungan. Inilaban niya ho talaga para makakuha ng hustisya, tapos pinakawalan ho ng mga taga-Department of Justice. Malamang tao to ni Laila de Lima na para yung nagreklamo para makuha ng hustisya sa ginawa sa kanya, binasura. Ito ba, Laila de Lima? Makinig ka, Laila de Lima, para sa iyo ito. Sinabi ho nila ngayon na kaparahong ginawa ng Department of Justice, ginawa na lang ho nila na siguro laking kahiyan na alam niyo man ho kasi sa NAIA, sino ba nagpatakbo ng NAIA? Si Abaya, sino bang presidente? Hindi ba? Si Benigno Aquino? Sino ba yung manager ng NAIA? Hindi ba? Kung sino si Honrado Bandihado, mahilig sa sinasabing ewan, kumain ng maraming sa plato. Kaya ang mukha niya, mukhang platito na lumobo na kung kumain ng kanin ay bandihado. Lokohan na ho itong ginagawa ho natin. But seriously, yun ho noon, ang dami ho talagang nagbago ang buhay, na perwisyo, na pahiya. Sleepless nights. Kumbaga, yun hong sinasabi ho natin, di makatulog. Yung, kumbaga, yung sinasabing mental stress. Marami ho, kung pwedeng sabihin, kung pwede lang ho mag-idemanda yung gobyerno ho natin ng mga nabiktima ho ng tanim ng bala na hindi naman totoo. Mamumulubi ho ang Pilipinas. Hindi ho kapareho ng Estados Unidos. Kapag nahulihan ka, pagkatapos pinantahan ka na wala namang katorya-torya, pwede mong idemanda ang gobyerno. Dito ho sa atin, anong demanda? Kaya ito ho, sabi ho ni Secretary Tugade, itong mga mahuhulihan daw ho ng bala sa NAIA. Alam nyo kasi kung minsan yung iba, binadala ho nila ang bala na hindi ho nila alam na yun pala may magkakaproblema ka. Siguro souvenir nila. Yung iba, yung Amerikano na missionary, magdadala ba ng bala yun? Hindi ba? Nakita ng bala. Paano napunta roon? Sino pa may naglagay doon? Sino? Yung misyonaryo? Anong gagawin niya roon? Si Michael White? Anong gagawin ni Michael White sa bala? Puro ebanghelyong alam noon, pupunta ng Palawan to evangelize. Christian evangelist din ho yun Pagkatapos, naku, Diyos Mariosep, naawa ho ako roon I can just imagine siguro kung ako magre-rebelde ako nito, hindi ko malaman kung paglabas ko siguro, baka kakatay ako dyan na parang ewan, talagang kakatay, lalaslisin kong ligo ng mga tarantadong siraulo niya, pilinantahan ka. Palibhasa ito yung Amerikano, hindi ba? Nagdusa ng husto. Na perwisyo, hindi ho umalis para lang mag-file ng kaso.
bumalik ng Florida, bumalik sa Pilipinas, pagkatapos para malaman, ibabasura ng Department of Justice. Narinig mo ba, Secretary Laila de Lima? Mga tao mo to. Pagkatapos ikaw ngayon, kiyaw, o anong pinakita sa iyo? Dapat nung araw pa, ang dapat lang ginawa mo, Secretary Laila de Lima, hindi ka lang makapagsalita dahil ang bobo at panot mo na presidente noon, si Benigno S. Aquino, anong ginawa? Imahinasyon lang daw. In-SS lang daw ng media, ginawang sensationalize lang daw yung balita. In short, sinalsal lang daw ng mga media. Naku, Mariosep, alam niyo ba, uulitin ko, nakakahiya ang salitang salsal. Minamasturbate lang daw yung story. Baka kayo mahilig mag-masturbate, Mr. President, at ikaw hunrado, hamunado, pati ikaw. Kasi itong bala raw, SS lang daw. Alam niyo yung sabihin ng SS Tagal, salitang kalya, salsal. So in other words, minamasturbate yung balita. Minamasturbate yung balita para lang ng media. Kundi baka, ewan natin kung mahilig nga kayo mag-masturbate, kaya siguro ganyan. Slip of the tongue. Mga putok sa buho kayo. O ngayon, anong sistema? Mahulihan ka ng bala, dala-dala mo. Kung wala ka namang baril, kundi ka ba naman pendehong putok sa buho ka, di kunin mo na lang, souvenir mo. Alam nyo, nung araw ho talaga, this was in 2006, lilipad ho papuntang Davao, I would carry a bag, and in my bag, I would carry a compact 45 pistol. Pagkatapos, nakalimutan ko na may load ako noon, hindi ko dinala yung baril ko, iniiwan ko. And then, yung isang bala ng 45, naiwan ho doon sa aking bag. Pagdaan ko ho sa NAIA, doon ho ng 2006, sa domestic pa that time, nakita ho ng security, sabi ko, sir, may bala kayo, sabi ko. Di sa'yo na. Ang problema, may baril naman ako, lisensyado naman ako eh. Kita mo, hindi ko dinala. O sige, sa'yo na. Gusto mo pang isa? Sir, okay na. O, binulsa. Ganun lang sistema. Bakit sa iba pinahirapan? Panahon ni Gloria ho yun eh. Bakit dito kay panahon ni Panot? Ni Pinoy. Anong nangyari? Kinulong. Ang dami ho. Pagkatapos nung pumutok ng istorya, gano'n lang ng talaga media, sensationalize, in-SS lang eh. Excuse me? Baka ikaw mahilig mag-SS dyan sa palasyo, kaya ganyan ka. O ngayon, anong ginawa ni President Digong sa kanyang administrasyon? Bala lang! Walang baril! Malakas, kunin mo. Sa inyo na. Oy, anong problema mo? Anong krimen doon? Putok sa buho pala kayo eh. Okay mga bossing, kung sakaling hindi niyo pa ho napanood, yun hong ginawa ho namin, shoot from the hips. Ito ho'y 7-minute segment na interview ho namin kay, dito ho kay General Bato, General De La Rosa. I find this guy smart and funny. Pero doon lang ho, sinabi ko na, hanapin niyo ho roon kasi galing ho kay General De La Rosa, pinag-uusapan ho natin kung anong pinanghahawakan ni President Noy. Sinabi naman ho natin kahapon dito na accessible ho kay President Noy, President Digong, not kay President Noy. Si President Noy, natatawa siguro si President Noy, tita mo, you love me not, you love me not. No! Sabi ho ni President, si General Bato, okay? Na itong pinanghahawakan ni President Duterte hindi ho basta-basta. Kaya sabi nga ho nitong si Attorney Panelo, yung probability na magkakamali si President Digong sa kanyang mga pinangalanang general ay 0.00. Ibig sabihin, walang kawala, shoot sa banga. Anong ibig sabihin noon? The point that we're saying, ang pinanghahawakan nyo galing ho doon sa sinasabing intelligence community. Nung tinanong ko ho, siguro mas magandang panoorin yung buong episode. That's about 7 minutes with a lot of questions being asked. Isa lang ho doon. May blue book pala na payola for drugs. Etong mga drug lords na to. And doon sa mga payola, mga blue book, naglalaman ho ng mga pangalan. Iba pa yun sa wedding. Sabi ho ni General Bato. You get what I'm saying? Kaya ang lakas ng loob ni President Duterte na pangalanan, alam mo naman ho kasi pag fiscal ka,
ay alam mo the presumption of innocence and the proven guilty in the court of law, and at the same time yung tibay ng ebidensya, solid proof, not circumstantial evidence, evidence na iipit sa isang individual. Hindi ho ba? Bantayan nyo rin ho doon sa aking tanong, na hindi ako nagpakita ng mukha ko. Hindi ho kasi ako reporter na ipapakita ko mukha ko pagkatapos mag-i-interview. Sa akin lang, sa likod ako ng camera, tinatanong ko. Then sinasagot lang ho ni General Bato, ni General De La Rosa. So yung mga tanong ho natin, bantayan nyo ho. Kung meron bang plea bargain or tawaran na, sige, bibigay ako ng pangalan ng mga malalaki dyan. Ang kapalit naman dyan, wag nyo naman akong baka sakaling biglang may papatay sa akin dito sa loob ng kulungan. Well, totoo yun. Posible. So, sige. Poprotektahan ka namin sa kondisyon na ay kinakailangan bigay ka ng mga pangalan. At ang pangalan na yan, kinakailangan meron kang mga dokumento rin. Tulad ng mga, alam mo naman, di ba? Siyempre, pag nagbigay ka ng payola, naturalmente, hindi lang listahan. Naturalmente, mapapakita kung sino yon. Alam mo yung intel, kasi hindi lang intel sa gobyerno, pati intel doon sa sinasabing makakaliwa or sa mga NPA, nakukuha rin yan na kuminsan pinapasa rin sa sinasabing gobyerno na nagagamit din ng gobyerno sa bagay na kung saan nakakasira sa lipunan. Dahil yung mga NPA naman yan, may pinaglalaban ho rin yan eh. Ang mga NPA hindi naman ho nagbebenta ng droga yung mga yan eh. Kaya nga nanawagan daw ata one time si President Digong, which I believe na hindi naman gagawin, na pati mga NPA tumulong pagpuksa sa droga. Bakit hindi mo habulin yung mga NPA? Senator Laila de Lima natutulong kung gusto lang tigukin yung mga sinasabing nagbebenta ng mga droga sa komunidad na makakasira. Sige nga, hulihin mo. Anyway mga boss, so panoorin nyo lang ho yun. Diyan na ho, uploaded na. Sakaling di na-upload kaninang umaga. That's it. Oy, by the way, mga bossing, napag-uusapan ho namin din si General De La Rosa kahapon. Ito ho yung 911 na emergency number. Palit ho doon sa 117. May salamat naman. Yung 117, mga bossing, 2 pizzang o-orderin mo, sasabihin, sige, mas mauuna pa ho yung pizza in 30 minutes or kuminsan, 2 pizza nang in-order mo, 1 oras. Pag tumawag ka sa 117, may emergency, hello, meron ng barilan dito. Ganun ba? O sige, darating na. Tik, 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 tik. 1 oras na, tik, tik, tik. 2 oras na, tsaka pa darating. Siya man, pag dumating na, nasaan yung mga bangkay? Sus Mariosep. Kaya itong 117 na to, papalitan na raw ho, sabi ho, nitong si Communications Secretary Martin Andanar, and to 911 emergency number. Sa Estados Unidos, mga kapatid, kahit sa Davao siguro, emergency number, 1 emergency number for medical, fire, and emergency response, police response. Nag-uunahan pa ho yan. Kaya lang mga boss, kinakailangan ho rito. Ako'y naniniwala ho talaga. Madali ho talagang i-set up tong 911. Kahit na ho sa cellphone, dapat obligahin ho yung mga telecommunications company. Yung mga malalaking mga telcos, telephone companies dyan. Kaya alam niyo naman ho siguro, gusto yung pangalanan ko? Sige, dami. Habunin niyo. Tulad ng Smart, tulad ng Globe. Magbigay kayo ng libreng number na walang charge. 911, pero pag nakipaglukuhan ka, malalaman kung saan ka. Kung may cellphone ka, alam agad at makikitang location, kinakailangan, pag sinabing 911, sasabihin, makapag-responde ho agad. Kasi unang-una, syempre, pag may 911 ka, meron kang Central Communication System. At doon, meron yan sa sinasabing, let's say, sa Campo Crame, and then, sinabi ko kay General Bato to, and then sa NCRPO, and then sa mga distrito, sa mga stations, down to the precinct, kasama yung mga barangay. Kaya, mas madali. At the same time, yung mga response na mga police natin, wag na ho silang gumamit ng mga jeep ni Mar Rojas, yung mga jeep na ewan. Pwedeng pamasada yan. Pwede na rin, pwedeng gagamit. Madali hong gamitin yung mga dirt bike by twos, by riding in tandem na mag-uunahan 3, 6 agad darating, responde. Kung ganyan ho lang estilo natin dito sa Pilipinas, Jesus Mariosep, tandaan nyo, nakikita nila, unti-unti, nalilinis ang kalsada. Sino pa bang siraulo gagawa? Siguro, gagawa pa rin yan, kinakailang presensya. At yun nakikita yung mga pulis pa ikot-ikot na may mga submachine gun, may mga baby Armalite, loloko-loko kayo, sige, rarat-ratin kayo. Anyway, we need a 911 national, kumbaga, emergency response number.
At ito rin ho, parang meron daw atang access din para sa palasyo na para doon naman ay para malaman kung ano yung mga proyektong isusumbong na hindi ginagawa, natutulog sa pansitan yung mga kontratista. Siguro, hindi pa magawa ng kontratista dahil syempre pag may mga proyekto, lagi may mga patay-gutom na mga kongresista sa kanilang mga distrito na makikialam. Hindi ka papapasukin kung wala kang hatag. Ngayon, hindi ka papapasukin at kuminsan pahihirapan ka kasi sasabihin, teritoryo ko to. Ako dapat ang kontratista sa mga proyekto rito. You get it? Kung gusto mo, abay, bigyan mo na ako agad ng 30%. Kaya na ba, babo yung kontrata? Pag ganon, sumbong nyo agad kay President Digong. Nang matigil na kayo at hindi lang yan, mapahiya kayo. Sus Maria Josep. Kasi aabot ho yan. Kung ito ho'y tutuloy ho doon sa sinasabing another number na talagang sumbungan ng mga proyekto at yung mga natutulog sa pansitan na talagang iniipit yung mga proyekto na kinakailangan emergency, abay, emergency nga, pero kung kilos-kilos pagong, kilos suso. Sus Maria Josep. Get it? Mga bossing, ala na ho tayong oras. Feeling ko, baka pag tinuloy ko pa to, wala na ako bukas niyan sa bigla hindi tayo makakapasok kasi lalamunan ko, binabantayan ko. Nakita niyo ho, para ako nasa Estados Unidos, naka-turtleneck sweater and sa aking jacket ho na sunod na talagang binabalot kong sarili ko na wag ho akong mawalan ng boses bukas kasi unti-unti nakikita ko parang nahihirapan. Kahapon pa to eh. Alright, anyway, see you tomorrow. Adios.